Naganap sa mga sumunod na araw ang iba't ibang karanasan ng katatakutan. Lumaganap ang balitang ang mga estudyante kinasabwat ng mga taga-bundok ng San Mateo at di umano lulusubing bigla ang Maynila sa tulong ng mga bapor na pandigma ng mga Aleman na nooy nasa look ng Maynila at tutulong daw sa kilusan. May pangkat din daw ng kabataan ang nagsadya sa Malacanang upang tumulong sa Kapitan General at sapagkat natuklas ang pawang sanlatahan ay ikinulong lahat. Lalong naglubha si Kapitan Tiago nang hulihin si Basilio at may nahalughog sa kanyang mga aklat. Nadagdagan pa ito ng pagkasindak ng ibalita ni Padre Irene ang mga bagay na nakapangingilabot, umungol ng makalawa at saka bumagsak na wala ng hininga sa higaan na nakadilat ang mga mata. Natakot si Padre Irene at tumakbo subalit nakakapit sa kanya ang patay kaya ito'y nakaladkad at naiwan sa gitna ng silid. Sa loob ng Maynila, sa isang tindahan kalapit ng pamantasan na dinadayo ng mga estudyante, pinag-uusapan ang naganap na pagkakahulihan. Nahuli na ba si Tadeo? Aba, nabaril na siya. Naku, hindi pa siya nakababayad ng utang sa akin. Ginang, huwag ninyong kalakasan ang pagsasalita at baka pag hinalaang kaalam kayo. Sinunog ko ng lahat ng aklat na ipinahiram niya sa akin dahil baka matagpuan pa kapag nagsiyasat. Dapat maging handa kayo, Ginang. Nabilanggo rin daw si Isagani? Walang isip ang Isaganing iyan. Hindi naman siya dinarakip kung bakit naparoon at nagpresenta. Tiyak na babarilin din siya. Wala naman siyang utang sa akin. At paano kaya si Paulita? Marami siyang tagahanga. Maaaring dandamin ng bahagya, ngunit hindi magtatagal at pakakasal siya sa isang Kastila. Napakaringal ng libing ni Kapitan Tiago. Ipinagunita ng kura sa parokya ang pagkamatay nito nang hindi nangungumpisal, ngunit nagtanggol kaagad si Padre Irene. Kung ating ipagkakaitang exequia sa bawat namatay na di nakapangumpisal, kalimutan na natin ang de profundis. Ang mga kahigpitang iyay pinaiiral lamang kung ang hindi nakapangumpisal ay walang ibabayad. Ngunit si Kapitan Tiago, aba! Kung ang mga Chinong hindi binyagan ay inililibing ninyo ng may misa de requiem pa. Pinili ni Kapitan Tiago si Padre Irene na maging albathea niya na tatanggap ng kanyang huling habilin. Iniwan ang bahagi ng kanyang ari-arian sa Santa Clara, sa Papa, sa Arsobispo at sa mga korporasyon ng mga praile, at halagang 20 piso para sa matrikula ng mga mahihirap na nag-aaral. Ang 25 pisong pamana kay Basilio ay pinawalang bisa ni Kapitan Tiago dahil sa masamang inasal nito ng mga huling araw, ngunit pinairal din ni Padre Irene ang habilin at nagsabing dadalhin iyon ng kanyang bulsa at budhi. Sa tahanan ng Yumaoy nagkatipon-tipon at pinag-usapan ng mga kakilala at mga kaibigan ng nasawi ang isang himala. Sinasabing nagpakita si Kapitan Tiago sa mga mongha sa Santa Cruz noong kasalukuyang naghihingalo. Dahil sa mga pamisa at pamanang iniwan sa mga simbahan ay iniligtas ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Walang nag-alinlangan sa balitang yaon. Isinalaysay ang anyo ni Kapitan Tiago. Ito'y nakaprak, nakaumbok ang pisngi dahil sa pagnganga at hindi nalimutan ang kwakong panghitit ng apyan at ang manok na sasabungin. Ginawa ng buong dangal ang Ezequias. Nagkaroon ng responso sa bahay at daan. 3 pari ang namahala rito. Maraming kamanyang ang sinunog. Maraming awit sa wikang Latin. Nag-aksaya ng maraming agwa bendita at bilang parangal ay inawit sa tinig na falsetto ni Padre Irene ang Dies Irae, kaya sumakit ang ulo ng mga kapitbahay
sa kakakalembang ng kampana para sa namatay.